Thank you, Pastor. Open my way that I may bring trophies of grace to Christ my King. Ang ganda po, no? Open my way. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang Panginoon talaga ay nagbubukas ng mga pagkakataon upang tayo ay maglingkod. At ito pong oportunidad na binibigay ng Diyos, lalo na po sa aming mga kalalakihan, ay biyaya po ito. Sapagkat sa tuwing dumarating yung ganitong pagkakataon, ay talaga pong nag-aaral ang bawat yasamit. At higit po sa lahat, ay yung pong total dependence on the Holy Ghost. Nalala ko si Katotoy, pagka daw siya ay nag-aaral, talagang hindi nakakatulog. Hindi daw siya nakakatulog. Talagang nananalangin siya. At ang Panginoon Diyos ang gagabay sa kanya. Ganoon din po sa akin. Tayo po ay manalangin. O aming Ama, salamat po sa pagkakataong ito. You have gathered us once more and brought us here. It's not an accident, Lord. And there are a lot of things that we should do, but because of Thy Spirit led us. And the love of Jesus is the reason, Lord, why we are here. Lord, thank you, and be with us as we study your word. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ang ating pong titingnan na bahagi ng salita ng Diyos po ay sa Acts chapter 6. Mahilig po kasi kaming mga engineering, mahilig po sa sa math. Kaya may math ito May math po ito. Basahin ko lang po. And in those days, when the number of the disciple was multiplied, there arose a murmuring of the Grecian against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called that multitude of disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of Holy Ghost and wisdom, whom we have appointed over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles. And when they had prayed, they laid their hands on them. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Simple formula po yung aking message. Teaching and preaching the gospel or evangelism is directly proportional to discipleship. Simple po, di ba? Napakasimple. The result of sa multiplication is product. Yan. So whatever you do with the
multiplicand or any number, the product will increase, di ba? 2 times 2, 4. 2 times 3, 6. At ganoon lang po yun ang multiplication. So, dito po makikita po natin yung mabilis na paglago ng mga disciples o na mabilis ang paglago ng mga mananampalataya. Mayroon po akong nakitang mga formula rito bakit napakabilis ang resulta ng mga mananampalataya doon sa Jerusalem. Number 1, atras po tayo ng konti, kakambyo tayo ng konti, reverse tayo ng konti, doon sa chapter 5. Ang nakita ko po doon ay they teach and preach Jesus in the temple and house to house. Saan po yun? Chapter 5 verse 42. And daily in the temple and in every house they cease not to teach and preach Jesus Christ. Amen. Napakasipag po pala ng mga mananampalataya noong mga panahon na yon. Ito po yung unang church doon sa Jerusalem. At dito po inappoint din yung mga 7 diakono. Isa po yun sa mga talatang mababasa po natin dito. Pero alam po nyo, yung background nito, katatapos lang nung nagkaroon ng sa chapter 5, nagkaroon ng sinungaling na namatay. Tapos dito po ay mainit yung mga mananampalataya, nag-aral at nangaral sila, pinangaral nila si Kristo. Ito po sa pangunguna ng original na 12 na disciples. Pero napakabilis po dahil sa banal na espiritu, mainit yung mga mananampalataya. At kung mababasa po ninyo rito, sa mga unang talata dito sa chapter 5, nahuli sila. Hindi lang po sila basta hinuli, inaresto. Sila po ay sinaktan. Kung mababasa po nyo dito sa bahagi po ng chapter 5, maging yung mga pare ay they laid their hands on the apostles. Yung mga priest na ito, mga Sadducees. At physically, nakaranas ho ng ganoong persecution yung mga mananampalataya noon. So isipin po ninyo, yung ganoong persecution ay masabi kong hindi napakadali. Kukumpara po natin ngayon, yung persecution natin, minsan samaan ng loob ng mga mananampalataya sa loob ng bahay o sa loob ng mismo na simbahan. Hindi pinansin o hindi nahay o anumang maliliit na bagay. Yun minsan ang persecution na hindi na nga ako pupunta. Pero itong mga Kristiyano rito, tapos kwento ko lang muna, nahuli sila. Pero sila ho ay pinalaya ng anghel. At pagkatapos na sila ay napalaya, hindi sila huminto. Ay, nasaktan ako, sinuntok ako, pinalo ako. Hindi po nagpatuloy ho yung mga unang mga mananampalatayang ito. At sila ay hinuli ulit. Hinuli ulit ho sila dahil sa pangangaral. At doon nga sa huling talata na nang merong isang Pariseo na nagngangalang Gamaliel ay nagsalita at na-convince naman niya na pakawalan na sila. Pero ang kondisyon niya ay wag na ninyong ipangaral si Kristo. Wag na ninyong ipangaral si Kristo. Pero hindi lamang po yun. Pinalo ulit sila. They were again beaten. In verse 40, and to him they agreed
And when they had called the apostles and beaten them. So, pinalo-uli ho sila. So, yung paghihirap ho na ganito ay talagang nakakapanghina, demoralize. Lalo-lalo sa mga mananampalataya. Pero sa ating hong kapanahunan, iba po. Iba yung ating nararanasan. Iba yung ating nararanasan. Ako po ay dalawang Sabado na. Ako ay na-invite sa Golden Birthday. Kasi itong year na ito, yung aking mga kabats kadalasan ay mga Golden Boys at Golden Girls. Yan. At nakakatuwa ho na umaten dahil iba-iba yung tema at iba-iba yung sistema ng pagdiriwang ng kanilang mga birthdays. Lalo na't golden. Tawagin nila ay medya. Kumbaga sa centenaryo ay medya na. Kalahati na. Itong huling noong nakaraang Sabado ay blessing sa akin. Dito nangusap yung Holy Spirit sa akin eh. Kasi yung nag-birthday, disciple ko nung college. At hindi sabi niya, ikaw ay sa mga espesyal na bisita ko, sabi niya. Masaya ako dahil nakarating ka. Dahil sabi niya, hindi ko makakalimutan na ikaw ang nagdala sa akin sa Panginoon at saka sa church. At nagpatuloy ko kasi yung aking disciple na yon. Naging leader din siya, naging diakono. At bagamat maraming persecution sila, doon sa simbahan namin dati, ay pinatalsik sila. At nawala na yung church, nawala na yung building, pero yung the body na natili po doon. At kasama po doon yung aking disciple na natili. Ang maganda nito, nagkaroon siya ng pamilya, lahat ng pamilya niya ay active sa church. Yung anak niya na isa, sabi na, Brad, alam mo, yung hindi ko nagawa noon, tayo ay choir. Kumakanta lang kami. Pero yung anak po niya, nagpipiano, nagbabayo din, lahat ng instrumento ay kaya niyang laruin. At tutuwa siya, blessing po yon. At hindi lamang po yon, pati yung kanyang mga na-share noon, ay nandun din po. So blessing po yun. Ako sabi ko, iba talaga pagka ang Diyos ay ginamit ka. At nakakatuwa ko, nakakataba ng puso na mayroong mga tao ganon na naging bahagi ng buhay mo ay nagpatuloy. Hindi lamang basta nagpatuloy sa pananampalataya, kundi talagang naging isa sa mga haligi doon sa church at ginagamit hanggang sa kasalukuyan po. So yun po ang isa sa mga formula kung bakit naging mabilis po ang paglago ng mga disciples. They multiplied the numbers, the number of disciples was multiplied. Napakabilis ng kanila pong paglago. Katuwaan ng mga mananampalataya. Pero yung mga Sadyuseo at mga Pariseo ay mapait po ito para sa kanila na ang mga mananampalataya o lalo-lalo na yung simbahan ay lumalago at lumalaki. Kaya po sa dami po nila, ito po ang nakakatuwa sa dami nila, they were all in one accord. Nagkakaisa po sila. Kahit napakarami po nila, meron pong pagkakaisa. At nung nagkaroon ho nga ng problema, may issues, normal yan, ay nagkaisa sila. Tipunin ang lahat ng mga disipulo, kasi hindi lang po mga original na disciples ito. Marami na hong naging believers, marami na naging learners.
At yung mga original, sila na ho ang naging discipler. Tayo po ba, ilan taon na po tayong mananampalataya? Ilan taon na po tayong nagsasabi, ako ay tagasunod ni Kristo? Discipler na ho ba tayo? Sabi ng anak ko noon, sabi niya, alam mo, pa, gusto na rin namin magturo eh. Pero kailangan may magtuturo rin sa amin. Yan. So, ibig sabihin, dumarating na yung panahon na gusto na rin nilang maging discipler. Ano? Tayo po ba, meron na ho tayong mga kinukonsider na i-disciple. Alam po nyo, sabi ko doon sa pastor, parang mahina yung ating bunga ng ating Bible studies. Pero sabi ko, tuloy lang ho natin. Pero nung mabasa ko ito, and daily in the temple and every house, they cease not to teach and preach Christ Jesus. Chapter 5 verse 42 yon. Nagkaroon ho ako ng lalong na-energize po. Sabi ko kay Pastor, pagpatuloy natin yan. Kay Pastor Pastor Manny, doon ho sa aming construction site, daily po. Kung si Pastor Lamson, hindi po makakarating. Yun lang po na wala kaming Bible studies. Minsan sabihin niya sa akin, lalo na ho nung siya ay nag-speaker ng Wednesday rito sa ating sa school o chapel hour, ako po ang humahalili sa kanya. Ako humahalili. Kaya yun ay, sabi ko, diretso natin. Dahil hindi man mabilis ang bunga. Pero palagay ko ay ang banal na Espiritu unti-unting mangungusap sa kanila. Sabi ko, Pastor, pagpatuloy lang po natin. Huwag ho tayong manghinawa. Huwag ho tayong magsawa. Sapagkat ang binabahagi po natin, hindi po natin masalita ito. This is not our gospel. This is the gospel of Christ. Sabi ko nga sa aking mga tao, minsan naiinip sa bunga. Sabi ko, minsan isip-isipin ninyo, isang napakagandang oportunidad. Kako ito, libre. Walang bayad. Kayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Kung pupunta man kayo sa dati nyong mga pinupuntahan, minsan may bayad pa. May bayad pa. Pero ito, libre na naming ipinapangaral. Pakinggan lang ninyo. Makinig lang kayo. Wala kayong ibang gagawin, makinig lang kayo. At minsan, siyempre, parang gusto mong idiin sa kanila dahil mayroon kang authority over them. Pero sabi ko nga, nung mabasa ko nga ito, talagang tumimo sa aking puso doon sa susunod na ating point, kasi mayroon doon na mayroon nung gawain ang banal na Espiritu. Mayroon nung bahagi na ang banal na Espiritu po ang siyang mangungusap sa kanila. Pangalawa po, na formula ay not forsaking the ministry of the Word of God, even if there are other program and ministries. Alam po nyo dito, naging issue sa mga Hebreo, mga Jews, na pinababayaan daw nila yung mga widows. Kasi noong panahon noon, yung mga widows talagang inaalagaan. Hina-house ho yan. Kung may orphanage sa mga bata, ang mga widows, meron din silang lugar. Pinapakain po sila at pinagkisilbihan. May mga issues dito. Pero ang mga disciple po ay sa pamamagitan ng yung wisdom na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon, ay tinipon nila ang mga disciples at tinawag po nila
pumili po sila ng 7 para sila po ang mamahala dito sa problemang ito, this business. So, yung po mga pinili nila ay galing po din po doon sa mga followers o mga disciples na bago o mga dati nang tinuturuan at nakarinig na ng salita ng Diyos. Sa kabila po ng mga issues na ito, sabi ng mga disipulos ay, it is not the reason, hindi ito dahilan. Kaya kung mayroon ding mga problema o siranin na tayo po ay hinaharap, hindi po ito magiging dapat problema upang tayo tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Magpatuloy lang po, diretso. Iprograma, kaya nga mayroon po tayong mga deacons, meron po tayong board of trustees o board of elders sa iba, ay upang siyang mamahala sa mga business na ito. At sila rin po ay mga disciples, mga learners, mga believers. Alam po nyo dito sa mga talatang ating binasa, merong mga qualities ang mga leaders na pinipili. Pero ito rin po ay qualities na dapat i-possess ng isang disciples. Una-una po ay they must be honest. Report. Kailangan mayroong tapat. Higit sa lahat, tapat. Pangalawa po ay free from scandal. Ang disciple, ganun o, dito dapat. And they should be men or women of integrity. Lalo-lalo po, sinasabi natin na tayo ay mga followers ni Christ. Faithful men. Well attested and can be trusted, not under blemish of any vice, well spoken of everything that is virtuous and praiseworthy. Men that can produce good testimonials. Any office in the church, lahat po ng office ng church, they ought to be honest, blameless, admirable character. This is requisite, not only in their office, but to the due discharge of it. Lahan-lahan na po yung mga naglilingkod sa ating simbahan o anumang ministry ng ating pong simbahan. Narapat lang po na itong mga qualities na to o character traits, palaging tinuturo yan sa sa chapel hour, ay matutunan. At ito po yung napakahalaga. They should be full or filled with the Holy Ghost. This is necessary to the right management of their trust. Men of ability and of courage, we are in the business of the King. The business of the King is to seek and to save which was lost. We ought to possess these attributes and character as disciple and discipler. Yung huli po na formula ay they give themselves continually to prayer and to the ministry of the word. Kaya napakabilis. Doon sa verse 4, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Hindi po nawala po yung patuloy na pananalangin at pangangaral
ng salita. There are what is the two great gospel ordinance? Yung pong the word and prayer. These two common communion between God and His people is kept up and maintained. Kailangan mo palagi i-maintain ito. Hindi po dapat nawawala ang prayer and the word. By the word, He speak to us, and by prayer, we speak to Him. What is the great business of gospel ministries? Number one, to give themselves to continual prayer. And number two is to the ministry of the word. Pabalik-balik lang po yun. Pabalik-balik. Hindi po dapat tayo magsawa sa panalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. The apostle stick more closely than ever to their preaching and to spread the gospel farther. Brought it home with more power. They were addicting themselves entirely and vigorously to the work, and they contributed very much as a means to the success of the gospel. Yung pong panalangin at saka ministry ng salita. Alam po nyo, naging epekto nito, hindi lamang po mga ordinaryong mga tao, mga Israel o mga Hudyo po, ang na-convert. Polis, Oklos, a great crowd of priests, whereby the grace of God helped over their prejudice and were obedient to the faith. Marami yung mga pari noon, dahil sa kainitan ng mga disciples ay na-convert. Sila po ay naging followers ni Christ. They embraced the doctrine of the gospel. Their understanding were captivated to the power of truths of Christ. And believing the gospel of Christ by a cheerful compliance to all the rules and precepts of the gospel. Nagkaroon po ng conversion yung mga priest na dati sila yung mga persecutor ng mga disciples, pero at the end ay marami pong mga naniwala at sila po ay sumunod na may katuwaan to all the rules and precepts of the gospel. Yun po ang kanilang pananiwalaan. Kaya mga kapatid, napakasimple po ng ating formula. Una-una, daily. Hindi ko alam kung paano gagawin yun dito sa atin, pero sila po nagawa na nila. Siguro iba-ibang oras yung kanila pong pangangaral sa templo at saka house to house. Sa atin, pwede rin natin gawin yon in our own circle of influence. Doon sa ating ginagalawan. Pangalawa po ay wag ho natin kalilimutan, dahil kahit kung gaano tayo kabisi sa ating gawain, trabaho, personal na trabaho, huwag natin kalimutan yung ministry of the Word of God. At pangatlo po, yung continual prayer and the ministry of the Word. So yun lamang po ang nais ko pong ibahagi sa topic po natin na discipleship, at napakahalaga po na ang mga simpleng bagay na ito na paalala sa atin ay huwag po natin kalimutan. Salamat po, purihin po ang Diyos. At gusto ko lang po magpasalamat, hindi pa ako nakapagpasalamat sa Sunday. Purihin po ang Diyos dahil natapos po isang taon, yung pong mga bata ay sila po ay natapos po nila yung isang taon nila, at may mga pagsubok sa kanila, nagkasakit sila. Yun ang mabigat sa akin noon dahil nagkaroon sila ng gap. So mahirapan silang humabol, pero ang Diyos po ay mabuti, at sila po ay naging maganda na po ang buong taon nila. Tapos na isang taon,
another year. By grace, by the grace po. Sa biyaya lang po ng Diyos talaga. At sabi ko nga noon, paano kaya masusuportahan ang pag-aaral ng mga bata, lalo na po sila. Diretso 3 eh. So sabay-sabay po. Ang biyaya ho ng Diyos talagang napakabuti. At salamat po sa Panginoon dahil patuloy po niyang binibiyaan yung aming pagkasama-sama. At sabi ko nga ho, palagi, yung pong trabaho namin, incidental lang yun. Ang aming business, yung business ho ng King, business ni Christ. Kami po ay lingkod lamang ng Diyos. At dahil po yun ang ginagawa ng Diyos, para nakikita ko na yung direksyon namin na kami ay sa mga manggagawa, sa mga kontraktor. O natutuwa ako dahil meron akong mga namimit na mga Christians din, na mga supplier. At purihin ho ang Diyos. At ito pong aming sariling maliit na paraan ay kami po ay nagagamit ng Panginoon sa pangangaral po ng Kanya pong Ebanghelyo. Purihin ho ang Diyos. Salamat po.